Isipin mo kung pakiramdam mo ay lubos na kapayapaan habang ang lahat sa paligid mo ay nasa panik at maging may malinaw na mga sagot kapag ang lahat ay mukhang confused. Hindi lamang ito posible, ito nga ang nangyayari kapag sinusunod mo ang mga turo ni Jesus sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga salita na sinabi ni Jesus 2,000 taon na ang nakararaan ay may transformative power na walang modernong pilosopiya ang nakakasurpas. Bakit? Dahil sila ay dinisenyo para gumana sa totoong buhay, sa iyong pang-araw-araw na mga pakikipaglaban, sa iyong komplikadong mga relasyon, sa iyong mga mahirap na desisyon. Hindi ako nagsasalita tungkol sa magagandang teorya, nagsasalita ako tungkol sa praktikal na mga solusyon na gumagana na sa loob ng mga milenyo at patuloy na mas relevante kaysa noon. Sa susunod na ilang minuto, ang iyong pananaw sa mga problema na iyong kinakaharap ay lubos na magbabago habang pag-uusapan natin ang pagpapakumbaba, kapayapaan, pag-ibig, pagpapatawad, kagandahang loob, pananampalataya, pagsasakripisyo at kung paano mamuhay sa kaharian ng Diyos araw-araw. Sa mundong puno ng mga ditiyak, maaari ba akong magtanong mula sa puso? Kapag dumating ang unos sa iyong pinto, talaga bang ibinibigay mo ang timon ng iyong buhay sa Diyos? Kung oo ang sagot, ipahayag mo ngayon ang iyong tiwala sa mga komento gamit ang mga salitang, "Ang Panginoon ang aking kanlungan." Lumikha tayo ng isang kadena ng pananampalataya na magbibigay inspirasyon sa lahat ng dumaan sa video na ito. At kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito na naghahanap na gamitin ang mga turo ni Jesus, ito ang iyong banal na paanyaya. Pindutin ang subscribe button, i-activate ang notification bell, at maghanda ka para makakita ng mga pagbabago na hindi mo kailanman inakala na posible sa iyong buhay. Maaaring ito ang pinakamahalaga mong desisyon na gagawin ngayon. Isa, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba sa pang-araw-araw na relasyong kakaunti lamang ang nakakaintindi sa tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Nasasanay ka ba nito sa tamang paraan? Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring ganap na magbago sa kung paano mo nakikita ang aral na ito. Ibinigay na ni Jesus ang sagot na ito higit pa sa 2,000 taon na ang nakalipas. Sa kilalang sermon sa bundok, kanyang ipinapakita ang mga beatitudes at ang mga landas tungo sa tunay na kaligayahan na nagsisimula sa makapangyarihang talata. Pinagpala ang mga espiritual na dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mateo Kabanata 5, talata 3. Nang magsalita si Jesus tungkol sa pagiging espiritual na dukha, siya ay tumutukoy sa mga taong kinikilala ang kanilang ganap na paghahangad kay Diyos. Hindi nagmamalaki sa sariling tagumpay, ngunit nauunawaan na ang lahat ng taglay at sila ay mula kay Diyos. Ang espiritual na pagpapakumbaba ay ang pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya sapagkat ito ay naglalagay sa atin sa tamang posisyon sa harap ng manlilikha, hindi bilang mga sariling sapat na nilalang, kundi bilang mga nilikha na lubos na umaasa sa Kanya. Ang pagpapakumbaba ay ang simula para sa pagsasagawa ng mga aral ni Kristo sa ating buhay. Sa isang mundo na nagbibigay papuri sa palalo, sa pagpapakita sa social media at sa patuloy na pagpapalakas ng sarili, ipinapakita ni Jesus ang isang revolusyonaryong landas, pagkilala sa ating paghahangad kay Diyos at pagtrato sa iba ng may tunay na paggalang. Marami ang nagkakamali sa pagpapakumbaba bilang kahinaan o mababang pagpapahalaga sa sarili. Wala nang mas malayo pa sa katotohanan. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkakaalam kung sino ka talaga kasama ang iyong mga kalakasan at limitasyon, at pa rin ay pinipiling ilagay ang iba sa unahan. Ito ang panloob na lakas na nagpapahintulot sa atin na maglingkod ng hindi nangangailangan ng aplauso. Isipin mo ito.
Ilang mga tunggalian sa iyong buhay ang magiging lubos na may iwasan kung nasasanay ka sa pagpapakumbaba. Ilang mga argumento sa trapiko, mga tensyon sa lugar ng trabaho o mga away sa pamilya ang magkakaroon pa lamang. Sa pang-araw-araw na pagsasagawa, ang pagpapakumbaba ay lumalabas kapag mas marami kang pinakikinggan at mas kaunti ang sinasabi na nagbibigay ng espasyo sa iba pang perspektibo. Ito ay lumilitaw kapag kaagad nating ikinukumpisal ang ating mga pagkakamali ng walang malalim na pagtatanggol. Ipinapakita nito kapag nag-aalok tayo ng tunay na paghingi ng pasensya ng walang kilalang ngunit na nagbabawas ng kahilingan. Ang pagpapakumbaba ay kumikislap kapag tinatanggap natin ang kritisismo bilang mga pagkakataon para sa pag-unlad, hindi bilang personal na pag-atake. Ito ay umuunlad kapag tayo ay tunay na nagdiriwang ng mga tagumpay ng iba ng walang inggit. At ito ay lumalago kapag tayo ay naglilingkod kung saan walang nakatingin, nang walang pangangailangan na ipakita sa lahat para makakuha ng pagpapatunay. Sa propesyonal na kapaligiran, ang pagpapakumbaba ay lubos na magbabago sa iyong karanasan. Kapag kinikilala mo ang halaga ng bawat kasamahan, tinatanggap ang puna ng hindi agad nagtatanggol at nagbibigay kontribusyon ng hindi hinahanap ang kredito, ikaw ay magiging ang uri ng propesyonal na gusto ng lahat. Paradoxically, ang mga hindi humahanap ng pagkilala ay ang mga pinakakilala. Sa iyong tahanan, ang birtud na ito ay lubos na magpapalakas ng mga relasyon. Ang pagpapakumbaba ay ang pagbabahagi ng mga gawain ng walang reklamo. Tunay na pinahahalagahan ang opinyon ng iyong asawa kahit hindi kayo magkaintindihan. Paghingi ng tulong kapag kailangan mo ito sa halip na magdusa ng mag-isa at gustong magmukhang sariling sapat. Ito ay paggawa ng unang hakbang tungo sa pagkakasundo kahit sa palagay mo ay tama ka. Sa mga bata, ang pagpapakumbaba ay may transformative na epekto. Kapag ikinumpisal mo ang iyong mga pagkakamali sa kanila, humingi ng pasensya kapag kinakailangan, at ipinakita na ikaw ay din nagsasanay, ikaw ay nagtuturo ng higit pa sa 1,000 sermon. Ito ay iyong ipinakita ang kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Ibinigay ni Jesus ang pinakahuling halimbawa ng pagpapakumbaba ng siya man ay Diyos. Siya ay nagpakumbaba at hinugasan ang mga paa ng mga alagad, kabilang ang paa ng taong sasakmal sa kanya. Ipinakita niya na ang tunay na kahalagahan ay nasa paglilingkod, hindi sa pagiging pinaglingkuran. At narito ang makapangyarihang lihim. Kapag pinili natin ang landas ng pagpapakumbaba, may nangyayaring supernatural. Tayo ay nagbubukas ng espasyo para kay Diyos na kumilos sa ating buhay sa mga paraan na hindi natin kailanman naisip. Tulad ng sinabi sa Santiago 4, talata 6, ang Diyos ay sumusuway sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Diyang biyayang ito ay ang banal na gasolina na magbabago sa mga imposibleng kalagayan. Subukan mo ito sa loob lamang ng 1 linggo. Mag-isip ng buong kamalayan sa pagpapakumbaba sa lahat ng iyong mga pakikipag-ugnayan. Obserbahan kung paano nag-iiba ang mga tao sa iyo. Tingnan kung paano nawala ang mga tunggalian kahit bago pa sila magsimula. Maramdaman ang panloob na kapayapaan na dumarating kapag hindi ka na kailangang ipagtanggol ang iyong ego sa bawat sandali. Ang pagpapakumbaba ay parang isang master key na nagbubukas ng mga pinto sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, propesyonal, pamilya, espiritual. Ito ang unang hakbang tungo sa isang buhay na tunay na binago ng mga aral ni Jesus. At ang pinakamabuti pa, maaari kang magsimula ngayon sa iyong susunod na pakikipag-ugnayan. 2, paghanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng walang katulad na pagkabalisa.
walang humpay na mga abiso sa telepono, lalong napipintong mga deadline, lumalaking mga pinansyal na pagkabahala at ang patuloy na pagbabala ng masamang balita ay tila nagpapasimula na agawin ang ating kapayapaan. Marami sa atin ay gumigising na may pagdadalamhati sa ating dibdib bago pa ang unang tasa ng kape. Ngunit ano kung sasabihin ko sa iyo na maraming tao ay hinahanap ang kapayapaan sa maling mga lugar nang hindi namamalaya na ito lamang ang magdadala sa kanila palayo mula sa tunay na katiwasayan. Nagturo si Jesus ng isang nakakagulat na bagay tungkol dito at kapag naintindihan mo ang pagkakaiba, magbabago ang lahat. Ito sa mapanghimagsik na konteksto na ang mga salita ni Jesus sa Juan Kabanata 14, talata 27 ay tumitili ng may kahanga-hangang lakas. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag magkulang lang ang inyong mga puso at huwag mangamba. Ang pangako na ito ay hindi isang simpleng parirala ng pagpapakalma, kundi isang revolusyonaryong anyaya upang maranasan ang isang kapayapaan na lubos na lumampas sa mga panlabas na kalagayan. Pansinin na si Jesus ay maingat na magkaiba. Hindi ko ibinibigay sa inyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaan na inaalok ng mundo ay umaasa sa mga kondisyon. Magkakaroon lamang tayo ng kapayapaan kapag may sapat na pera, kapag nalutas na ang lahat ng problema, kapag walang mga tunggalian. Sa kabilang banda, ang kapayapaan ni Kristo ay nagsisimula sa loob at mula ron binabago ang ating paraan ng pagharap sa mga unos ng buhay. Ang pagsasagawa ng transformative na aral na ito sa pang-araw-araw na buhay ay nagsisimula sa maliliit ngunit makapangyarihang desisyon. Ito ay nangangahulugang magsimula ng bawat umaga sa isang sandali ng panalangin at pagsuko na inilalagay ang ating mga pagkabahala sa mga kamay ng Diyos bago pa man tingnan ang mga abiso sa telepono. Ito ay nangangahulugang kusang pinipili na hindi mag-isip ng paulit-ulit tungkol sa mga problema na wala sa ating direktang kontrol. Ito ay nangangailangan ng karunungan na magtatag ng malusog na mga hangganan sa ating mga relasyon at mga pangako upang mapanatili ang ating mental at espiritual na kalusugan. Sa praktika, ang kapayapaang ito ay lumalabas sa mga konkretong paraan. Kapag harapin ang mga tunggalian sa lugar ng trabaho, ang kapayapaan ni Kristo ay nagpapahintulot sa atin na huminga ng malalim at tumugon ng may katiwasayan sa halip na agad na tumugon ng walang pagmuni-muni sa mga salita na katatakang pagsisihan pagkatapos. Sa mga pamilyang usapan, ito ay tumutulong sa atin na pumili ng landas ng pag-uusap sa halip ng pagkontra. Kapag ang mga bayarin ay nagsipag-imbak at tila imposibleng bayaran, ang kapayapaang ito ay nagpapanatili sa atin sa tiwala na magbibigay ang Diyos ng kinakailangan tulad ng ginawa niya ng maraming beses noon. Sa mga pinakamapanghamon na sandali ng buhay, kapag tumatanggap ng mapanghimatong na medical na diagnosis, harapin ang pagkawala ng mahal sa buhay, o kapag ang mga mahalagang mga pangarap ay nagkasira, ito ang supernatural na kapayapaan na nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy isang hakbang pagkatapos ng isa ng walang pag-asa. Ang pinaka-nakakaantig tungkol sa kapayapaang inaalok ni Jesus ay hindi lamang ito gumagana sa loob. Ito ay umaapaw at binabago ang lahat ng ating mga relasyon. Ang mga taong may kapayapaan sa loob ay natural na nagiging mga ahente ng pagkakasundo sa isang naghiwa-hiwalay na mundo. Ang mga pamilya ay naibabalik, ang mga pagkakaibigan ay pinagtitibay, at ang mga buong komunidad ay naaapektuhan kapag may isang nagpasyang mamuhay mula sa kapayapaang ito. Ang Apostol Pablo ay inilalarawan ito bilang ang kapayapaang nagmumula
sa Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa sa Pilipos Kabanata 4 talata 7. Ito ay isang kapayapaang walang lohikal na kahulugan sa mga nanunood mula sa labas. Paano maaaring manatiling kalmado sa gitna ng ganitong kaguluhan? Ito ay ang pinakamakapangyarihang ebidensya ng buhay na presente ng Diyos sa atin. Subukan ng sumusunod. Bawat umaga, bago ang alinmang iba pang aktibidad, kumuha ng 5 minuto upang basahin ang pangakong ito ni Jesus at ipasa ang iyong mga pagkabahala sa Kanya. Sa panahon ng araw, kapag nadama mo ang pagkabalisa na lumalaki, tahimik na ulitin, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa akin. Obserbahan kung paano ang iyong mga antas ng stress ay nagsisimulang bumaba, kung paano ang iyong mga desisyon ay nagiging mas malinaw at kung paano napapansin ng mga tao sa paligid mo ang pagkakaiba. Ang kapayapaang ito ay hindi isang pag-iwas sa realidad o pagkakaila ng tunay na mga problema. Sa kabilang banda, ito ay ang banal na kakayahan na harapin ang bawat hamon sa isang muling perspektibo na alam na tayo ay hindi haharapin ang kahit ano ng mag-isa. Ito ay ang hindi matitinag na katiyakan na anuman ang resulta ng alinmang sitwasyon, tayo ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Sa isang mundo na patuloy na sa kaguluhan, walang mas makapangyarihang patotoo kaysa sa isang buhay na nakaangkla sa kapayapaang ni Kristo. Ito ang transformasyon na inaalok ni Jesus sa atin ngayon, hindi lamang para sa ating kapakinabangan, kundi upang tayo ay maging mga channel ng kanyang kapayapaan sa lahat ng nasa paligid natin. 3. Ang mapagbago na kapangyarihan ng walang kondisyong pag-ibig-isipin mo sandali. Ang isang tao ay lumuhod sa iyo ng publikong, kumalat ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo, sinira ang iyong reputasyon, o maging sinaktan ang iyong pamilya. Ano ang magiging natural na reaksyon mo? Gumanti, lumayo, magplano ng paghihiganti, o kahit na ang pinakakaunti, palaguin ang isang malalim na pagkamuhi. Tama, kapag may nasaktan sa iyo, ang natural na reaksyon mo ay sumalakay o umurong. Tama? Ngunit nagturo si Jesus ng isang bagay na lubos, nakakaiba, isang bagay na humaharap sa ating lohika. Ang sinabi niya ay maaaring tila imposible, ngunit kapag naintindihan mo ang lihim sa likod nito, makikita mo ito bilang susi sa isang kahangahangang kalayaan. At ito nga ang punto kung saan ang mga aral ni Jesus ay tunay na revolusyonaryo. Sa Lucas Kabanata 6, mga talata 27 at 28, siya ay humaharap sa atin sa isang paraan na tila hindi maaring gawin ng tao. Magmahal kayo ng inyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa mga napopuot sa inyo, pagpalain ang mga tumutuya sa inyo at manalangin para sa mga napipinsala sa inyo. Ito, walang pag-aalinlangan, ang pinakamapanghamon na aral na iniwan ni Jesus sa atin. Magmahal ng mga nagmamahal sa atin, kahit sino ay maaaring gawin iyon. Ngunit magmahal ng mga taong sadyang nakasakit sa atin, sinira ang ating tiwala o patuloy na nakakasakit sa atin, ang ating likas na pagkakataon ay sumisigaw laban sa ideyang ito. Gayunpaman, si Jesus ay hindi nagmungkahi ng isang self-help na teknik o isang estratehiya sa pampublikong relasyon. Siya ay nagbubunyag ng puso ng Diyos mismo at nag-aalok ng susi sa isang kalayaan na iilan lamang ang nakakaranas sa buhay. Ang radikal na pag-ibig na ito ay may mapagbagong kapangyarihan na maaari nating masaksihan sa mga tunay at malapit na mga kwento. Araw-araw nakakakita tayo ng mga halimbawa tulad ng mga pamilyang ang mga tahanan ay nasira ng mga natural na kalamidad, at sila ang unang tumulong sa mga kapitbahay na maaaring kailanman ay hindi nagpakita ng kabaitan sa kanila. Mag-isip ng mga magulang na nakayang patawarin ang taong kumuha ng buhay ng kanilang anak at nanatiling matatag sa kanilang pangako sa di marahas na pag-ibig. Hindi ito mga kwento ng kahinaan, kundi aktwal
na mga pagpapakita ng isang kahangahangang espiritual na lakas na humaharap sa luhika ng mundo. Sa pang-araw-araw na pagsasagawa, ang pag-ibig na ito ay maaaring lumabas sa mga simple ngunit lubos na makakaapekto na mga paraan. Maaaring nangangahulugan ito ng tunay na panalangin para sa kasaganaan ng isang kasamahan na sinamantala ka sa trabaho, sa halip na makisangkot sa tsismis tungkol sa kanila sa tanghalian. Maaaring ito ay ang pagpili na batiin ng isang tunay na ngiti ang hindi maitiis na kapitbahay na palaging dumarating para magreklamo tungkol sa ingay ng iyong mga anak. Maaaring nangangahulugan ito ng pagpapadala ng suportang mensahe sa isang miyembro ng pamilya na lubos na nakasakit sa iyo noon, hindi dahil ang kanilang mga pagkilos ay katanggap-tanggap, ngunit dahil nagpasya ka ng hindi na magdalang ng nakakalasong bigat ng pagkamuhi. Maging tapat tayo, ito ay hindi madaling landas. Sa katunayan, imposible itong sundan ng consistent gamit lamang ang ating sariling lakas. Kaya tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos, ang supernatural na puwersa na nagpapahintulot sa atin na gawin ang hindi natin magawa ng tao. Kapag pinili natin ang landas na ito ng walang kondisyong pag-ibig, isang kahangahangang bagay ang nagsisimulang mangyari. Una, sa loob natin, nakakaranas tayo ng hindi mapaghahambing na emosyonal na kalayaan. Ang mapait, na katulad ng pag-inom, ng poison na umaasa na ang ibang tao ay mamamatay, ay nagsisimulang lumayo. Ang panloob na kapayapaan na binanggit natin sa nakaraang paksa ay itinatag sa isang paraan na walang meditasyon ang maaaring lumikha. Pagkatapos, may nangyayari sa kapaligiran sa paligid natin. Naputol natin ang mga siklo ng pagkamuhi at paghihiganti na maaaring magpatuloy sa mga henerasyon. Kapag nag-alok tayo ng kabaitan sa mga taong naghihintay lamang ng karahasan, nagtataniman tayo ng mga binhi ng transformasyon na maaaring umunlad sa mga paraan na hindi natin maaaring isipin. Si Jesus hindi lamang nagturo nito bilang isang magandang teorya, siya ay namuhay sa pag-ibig na ito hanggang sa pinakakahuli-hulihang kahihinatnan. Sa sandali ng matinding sakit, nakapako sa krus, ang kanyang mga salita ay, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa." Ito ang pattern na iniwan niya. Isang pattern na patuloy na humaharap sa ating likas na pagkakataong gumanti o magtaglay ng sama ng loob. Mahalaga itong linawin. Ang pag-ibig na ito ay hindi walang malay o pasibo sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang pagmamahal ng walang kondisyon ay hindi nangangahulugan ng pagpayag sa patuloy na pang-aabuso o hindi magtatag ng malusog na mga hangganan. Maaari nating mahalin ang isang tao mula sa distansya kapag kinakailangan. Maaari tayong maghanap ng katarungan sa pamamagitan ng naaangkop na mga channel. Ngunit ang nagbubukod sa isang tagasunod ni Jesus ay ang kawalan ng pagkamuhi sa puso kahit na nakikitungo sa mahihirap na sitwasyon. Narito ang isang praktikal na hamon. Tukuyin ang isang taong kamakailan ay nakasakit sa iyo, maaring isang maliit na bagay para magsimula. Sa loob ng isang linggo, manalangin araw-araw para sa taong ito, tunay na humihingi na siya ay pagpalain. Obserbahan kung ano ang mangyayari sa loob mo habang ang mga araw ay lumilipas. Madalas, ang unang taong makabubuting loob ng walang kondisyong pag-ibig ay tayo mismo. Tulad ng itinuro sa Efeso, Kabanata 4, mga talata 31 hanggang 32. Alisin mo ang lahat ng mapait, galit at puot, pag-aaway at paninirang puri kasama ang bawat anyo ng kasamaan. Maging mahabagin at maunawain sa isa't isa na nagpapatawaran sa isa't isa tulad ng sa Kristo, Diyos ay nagpatawad sa inyo. Ito sa mga mapanghamon na sandaling ito natutuklasan natin ang tunay na lalim ng ating pananampalataya
at naranasan ang mapagbagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam ng Diyos na may mga taong nanonood ngayon na nagdadala ng malalim na mga sugat na dulot ng iba, maaaring mga pagtataksil na nagbago sa kurso ng kanilang mga buhay, mga pang-aabuso na nagbayaw ng mga sugat, o mga pagtanggi na pa rin sumasakit sa pag-alala. Para sa iyo, ito ay hindi lamang isa pang teolohikal na paksa, kundi isang usapin ng pagpapagaling at kalayaan. Ang walang kondisyong pag-ibig na itinuro ni Jesus ay maaaring tila imposible ngayon, ngunit sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na hakbang sa direksyong ito, matatanggap mo ang isang kalayaan na iilan lamang ang nakakaalam. At kapag namuhay tayo ng gayon, tayo ay nagiging tunay na mga ambasador ng kaharian ng Diyos sa isang mundo na lubos na nagugutom para sa tunay na pagkakasundo. 4. Magpatawad upang maging malaya. Nakaramdam ka na ba ng pagkabatak ng sama ng loob ng sobrang tagal hanggang sa halos maging bahagi na ng iyong pagkakakilanlan? Ang pagtataksil, ang malupit na salita, ang pagpapabayana, kahit pagkatapos ng mga taon ay maaaring pa rin magpapabilis ng iyong puso kapag ito ay naalala? Ano kung sasabihin ko sa iyo na ang sama ng loong ito ay maaaring pumipigil sa iyo na magpatuloy nang hindi mo namamalayan? Ang katotohanan ay ang pagpapatawad ay may kapangyarihan na iilan lamang ang nakakaalam. At kapag naintindihan mo ito, ang iyong buhay ay maaaring ganap na magbago. Sa isa sa pinakamakakalas na mga aral ni Jesus, natagpuan natin ang perlas na ito sa Mateo Kabanata 6, talata 14. Sapagkat kung kayo ay magpapatawad sa ibang tao kapag sila ay nagkasala laban sa inyo, ang inyong Ama sa Langit ay magpapatawad din sa inyo. Sa mga salitang ito, si Jesus ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng isang espiritual na prinsipyo, kundi ibinibigay ang susi sa emosyonal na kulungan kung saan marami sa atin ay nakabatak. Ang pagpapatawad ay marahil ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na itinuro ni Jesus upang harapin ang mga hindi maiiwasang sugat ng buhay. Mahalaga agad na linawin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay apruba sa nangyari, pagpapaliit ng pinagdaanang sakit, o pagpapanggap na lahat ay maayos. Kapag tayo ay nagpatawad, hindi tayo nagsasabing ang paglapastangan ay katanggap-tanggap. Tayo ay pumipili na hindi hayaang ang sugat na ito ay magpatuloy na magkulong sa atin at tukuyin ang ating hinaharap. Ang modernong agham ay nagbeberipika ng sinabi ni Jesus noon pang 2 milenyo, at ngayon ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga taong nagsasanay ng pagpapatawad ay may mas mababang mga antas ng pagkabalisa, depression at stress, pati na rin ang mas balansing presyo ng dugo at mas malakas na immune system. Hindi ba kakaiba na ang manlilikha na nagdisenyo sa atin ay alam ng eksakto kung ano ang kailangan natin upang gumana sa ating pinakamainam? Sa praktikal na buhay, ang proseso ng pagpapatawad ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga anyo. Para sa ilang mga sitwasyon, maaaring nangangahulugan ito ng pagkaroon ng isang malinaw na usapan sa taong nakasakit sa iyo, nagpapahayag ng iyong mga damdamin ng walang mga pagbatikos at naghahanap ng linaw. Sa ibang mga kaso, lalo na kapag ang pakikipag-ugnayan ay hindi posible o malusog, maaari itong mga hulugan ng pagsulat ng detalyadong sulat na nagpapahayag ng lahat mong sakit at sama ng loob na hindi mo kailanman ipapadala. At pagkatapos ay sunugin ito bilang isang ritual ng pagpapalaya. Minsan ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pag-iyak ng mga luha na iyong pinigil sa mga taon, kinikilala ang lalim ng sugat. Sa ibang mga pagkakataon ito ay nangangahulugan ng pagtatag ng matatag at malusog na mga hangganan kahit na pagkatapos ng pagpapatawad.
Ang landas ng pagpapatawad ay kakaiba gaya ng taong gumagapang dito. Narito ang isang mapagpalayang katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mainit na damdamin na mahiwaga na lumalabas sa iyong puso. Ito ay isang makahulugang at madalas na mahirap na desisyon na iyong ginagawa minsan araw-araw. Ito ay isang proseso, hindi isang solong pangyayari. Kapag ang alaala ng paglapastangan ay bumabalik na nagdadala ng mabagsik na sakit, kailangan mong baguhin ang iyong desisyon na magpatawad. Sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng alaala ay bumababa at ang sugat ay nagsisimulang tunay na gumaling. Itinuro ni Jesus sa Marcos Kabanata 11, talata 25, at kapag kayo ay nakatayo at nananalangin, kung may hawak kayo laban sa kahit sino, magpatawad kayo upang ang inyong Ama sa langit ay magpatawad din sa inyo ng inyong mga kasalanan. Ito ang mapagbagong katotohanan ng pagpapatawad. Kapag tayo ay nagpatawad, hindi lamang tayo sumusunod sa isang utos, kundi nakikibahagi sa likas na katangian ng Diyos. Tayo ay naglalaya ng ating puso mula sa nakakalasong bigat ng sama ng loob. Muling kinukuha ang ating panloob na kapayapaan at muling binubuksan ang pinto sa tunay na kagalakan na ninais ng Panginoon para sa atin. Isipin mo ang pasanin na dala mo kapag hindi ka nagpatawad. Ang paulit-ulit na galit, ang walang hanggang mga mental na usapan kung saan ikaw ay nagsasabi ng dapat mong sabihin. Ang pisikal na pagkakapanbog, ang nasayang na enerhiya, ang mapait na damdamin na dumudula sa iba pang mga relasyon. Kaya ba ito be worth? Isang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan. Ang pagpapatawad ay hindi kailangang nangangahulugan ng agarang pakikipagkasundo o pagkakatiwalaan sa taong nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay unilateral. Maaari mong gawin ito anuman ang saloobin ng ibang tao. Ang pakikipagkasundo sa kabilang banda ay bilateral, na nangangailangan ng parehong partido na may commitment sa pagbabago at muling pagtatayo ng tiwala. Maaaring iniisip mo, ngunit hindi mo alam kung ano ang ginawa nila sa akin. Imposible ang magpatawad dito. Payagan mong taus-puso akong magpaalaala na si Jesus habang nagdadalamhati sa krus. Tumingin sa mga naglagay sa kanya roon at sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Kung madali ang pagpapatawad, hindi tayo kailangan ng biyaya ng Diyos upang makamit ito. Ito nga ay sa mga pinakamalalim na mga sugat kung saan ang mapagbagong kapangyarihan ng aral na ito ay pinakamalinaw na ipinahayag. Magsimula ngayon. Tukuyin ng isang sugat na dala mo, hindi kailangang ang pinakamalaki para makapagsimula. Kilalanin ang sakit, payagang maramdaman mo ito ng ganap at pagkatapos ay gumawa ng isang makahulugang desisyon na iwan ang sama ng loob. Isipin mo ang iyong sarili na nagbibigay ng sugat na ito kay Diyos. Ulitin ang prosesong ito kapag ang sugat ay sumakit muli. Ang pagpapatawad ay tulad ng isang kalamnan. Mas maraming ito ay pinagbibigyan, mas malakas ito, at ang bawat pagkilos ng pagpapatawad ay naghahanda sa iyo upang harapin ang mga mas malaking sugat. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pagpapatawad, i-type sa mga komento, pinipili kong magpatawad. Ito ay maaaring maging unang hakbang patungo sa iyong pagpapalaya. Ang pagsasanay na ito marahil higit pa sa iba ay may kapangyarihan upang magbago hindi lamang ang iyong panloob na mundo, kundi ang lahat ng iyong mga relasyon na lumilikha ng isang pamana ng pagpapagaling at pagpapanumbalik na maaaring makaapekto sa mga henerasyon. 5. Ang mabiyayang pagbibigay na nagpapaunlad ng mga pagpapala. Nakakaranas ka na ba ng kahanga-hangang damdamin ng kaginhawaan sa iyong puso pagkatapos tulungan ng isang tao nang walang inaasahang kapalit? Ang damdamin na ito ay hindi isang pagkakataon.
Ito ay isang refleksyon kung paano tayo idinisenyo ng manlilikha. Sa isa sa mga pinaka-kontra-intuitibong mga aral para sa ating materialistikong kultura, ibinunyag ni Jesus sa Lucas, Kabanata 6, Talata 38, Magbigay at kayo ay bibigyan. Isang mabuting sukat, pinisang mabuti, niyanig at umaapaw ay ipahahanda sa inyong kandungan. Sa kahangahangang pangako na ito, lubos na binaligtad ni Jesus ang ating likas na lohika tungkol sa mga mapagkukunan. Sa kanyang kaharian, ang kasaganaan ay hindi dumarating mula sa pagpupunong yaman, kundi mula sa pagbabahagi. Pansinin ang mga salitang pinili ni Jesus: mabuting sukat, pinisang mabuti, niyanig, umaapaw. Ito ay hindi lamang katumbas na pagbabalik, kundi isang sobrang mabiyayang pagbibigay. Parang si Jesus ay gumagawa ng larawan ng isang tao na habang sumusukat ng mga butil para sa iyo, ay pinupunan ng lubos ang lalagyan. Tinatampisaw ito upang magkasya ng higit pa at patuloy na nagbubuhos hanggang sa umapaw sa lahat ng dako. Ang mabiyayang pagbibigay na itinuro ni Jesus ay lumampas pa sa paminsan-minsang pinansyal na mga donasyon. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang kasaganaan ng pag-iisip na lumalabas sa lahat ng dimensyon ng ating pagkakaroon. Ito ay isang revolusyonaryong pananaw na nagpapahayag: mayroon akong sapat para ibahagi sa isang mundo na patuloy na sumisigaw, kailangan mo ng higit pa para sa iyong sarili. Sa praktikal na mga termino, ang mabiyayang pagbibigay ay kumukuha ng 1,000 mga anyo sa pang-araw-araw na buhay. Maaari itong maging paghahanda ng isang bahay ginawang pagkain para sa kapitbahay na dumadaan sa mahirap na panahon. Maaari itong maging paggawa ng espasyo sa iyong sabik na schedule upang makinig ng may buong pansin sa isang kasamahan na nakakaranas ng krisis sa pamilya, nang hindi nakakagambala, nang hindi lumiliko sa iyong telepono at nang hindi nagmamadali ang usapan sa mga mababaw na solusyon. Maaari itong maging paghiram ng iyong kotse sa isang tao na kailangan pumunta sa isang mahalagang job interview. Maaari itong maging regular na pagdonasyon ng dugo na alam na ang simpleng galaw na ito ay tumatanggap ng mga buhay ng literal. Maaari itong maging pag-aalok ng iyong profesional na mga kakayahan ng walang bayad sa mga hindi makakabayad. Maaari itong maging pagtanggap sa isang tao sa iyong tahanan na nangangailangan ng pansamantalang kanlungan. Ang pinansyal na mabiyayang pagbibigay ay mahalaga rin. Maaaring magdonasyon ng mga kasuotan sa mabuting kondisyon, suportahan ang mga organisasyon na lumalaban sa gutom at kahirapan, o direktang tulungan ng isang tao sa isang partikular na pangangailangan. Ngunit itinuro ni Jesus sa atin na ang espiritu ng mabiyayang pagbibigay ay lumalampas ng malayo sa pera. Ang banal na paradox ng mabiyayang pagbibigay ay na ito ay unang nagpapayaman sa nagbibigay. Ang modernong mga pag-aaral sa psikolohiya ay nagbeberipika ng sinabi ni Jesus: ang mga mabiyayang tao ay nagulat ng mas mataas na mga antas ng kaligayahan, layunin at kasiyahan sa buhay. Ang mabiyayang pagbibigay ay gumagana sa mga sentro ng kasiyahan sa utak, bumabawas ng stress at maging pinapalalakas ang immune system. Kapag tayo ay namumuhay ng may bukas na mga kamay sa halip na saradong mga kamao, nakakaranas tayo ng kahangahangang kalayaan. Ang mabiyayang pagbibigay ay nagpapalaya sa atin mula sa paghahari ng materialism, mula sa hindi mapapagbiyayang siklo ng palaging nagnanais ng higit pa. Ito ay nagliligtas sa atin mula sa pagkakampi sa sarili at malalim na nakikipag-ugnay sa iba. Ito ay nagpapawatak sa takot, sa kakulangan at nagpapaunlad ng isang kasaganaan ng pag-iisip. At narito ang kahangahangang misteryo. Mas marami tayong magbigay, mas marami rin tayong tatanggap.
Hindi kinakailangang sa parehong uri o sa parehong sandali, ngunit ang buhay ay may kahangahangang paraan ng pagbabalik ng mabiyayang pagbibigay. Minsan ito ay dumarating bilang panloob na kapayapaan kapag ang lahat sa paligid ay nasa kaguluhan. Mga iba pang pagkakataon bilang malalim na mga relasyon na nagsusuporta sa atin sa mahihirap na sandali. Madalas bilang isang malinaw na kahulugan ng layunin kapag ang iba ay nararamdamang nawawala. Mayroong walang bilang na mga ulat ng mga entrepreneurs na nagpasya na ibahagi ang biblikal na alituntunin ng mabiyayang pagbibigay sa kanilang mga negosyo, nagdonasyon ng tumataas na mga porsyento ng kanilang mga kita sa mga panlipunan at misyonaryong mga gawain. Ang nakakapagtaka at maraming ibinabahagi na resulta ay na kahit patuloy silang mag-donate taon-taon, ang kanilang mga negosyo ay madalas na umunlad ng lampas sa mga inaasahan ng merkado. Ang fenomenong ito na humaharap sa purong matematiko na lohika ay perpektong nagbibigay ng ilustrasyon sa banal na pangako. Magbigay at kayo ay bibigyan. Ang mabiyayang pagbibigay ay nagbubukas ng mga channel ng mga pagpapala na ang isang taong pag-iisip ay hindi palaging mauunawaan. Si Jesus hindi lamang nagturo tungkol sa mabiyayang pagbibigay. Siya ay nagpakita nito sa kanyang esensya. Mula sa pagpapaunlad ng tinapay at isda upang pakainin ang gutom na mga grupo hanggang sa paggamot ng walang bayad sa mga may sakit na iniwan ng iba, ang kanyang buhay ay isang patuloy na daloy ng pagbibigay. At sa supremong huling gawa ng mabiyayang pagbibigay, siya ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Marami sa atin ay ipinakondisyon na isipin, kapag mayroon akong higit pa, maaari akong magbigay ng higit pa. Binaligtad ni Jesus ang ganitong lohika. Magsimula kang magbigay mula sa kung ano ang mayroon ka na at pagkatapos ay makikita mo ang kasaganaan na lumilitaw. Magsimula sa maliliit na mga gawa ng mabiyayang pagbibigay ngayon at obserbahan kung paano ito magbabago hindi lamang sa buhay ng tatanggap, kundi pangunahin sa iyong sarili. Ang mabiyayang pananaw ay nakahahawa. Kapag namumuhay ka ng may bukas na mga kamay, pinagagalaw mo ang iba na gawin din ito. Ang isang solong gawa ng mabiyayang pagbibigay ay maaaring magsimula ng isang kadena ng kabaitan na makaaabot sa mga taong hindi mo kailanman makakakilala. At kung ikaw ay nasa sandali ng kakulangan, alalahanin, ang mabiyayang pagbibigay ay hindi sinusukat sa dami, kundi sa proporsyon at sa puso. Pinuri ni Jesus ang byuda na nagbigay ng kanyang huling mga barya, hindi ang mga mayaman na nag-donate ng malaking mga halaga mula sa kanilang sobra. Kahit sa mga pinakamahigpit na mga sandali, lagi may isang bagay na maaari nating ialay. Isang salita ng pagpapalakas ng loob, isang tunay na panalangin, isang bahagi ng ating oras. Bawat umaga magtanong sa Diyos, paano ako maaaring maging mabiyaya ngayon? Pagkatapos ay maging maingat sa mga pagkakataon na magaganap. Tandaan ang bawat karanasan at sa pagtatapos ng panahong ito, mag-isip-isip tungkol sa mga transformasyon na nangyari sa iyo at sa paligid mo. Ang simpleng pagsasanay na ito ay maaaring magbago ng ganap sa iyong paraan ng pagtingin at pamumuhay. 6. Ang pananampalataya na gumagalaw ng mga bundok. Isipin mo ang iyong sarili na haharap sa isang problema na katulad ng bundok, ang nakakatakot na medical na diagnosis, ang utang na tila hindi mabayaran, ang relasyon na gumuguho, nakadarama, ng kakulangan at walang kapangyarihan. Mag-iisip ka, paano ako makakatakas dito? Ito nga sa sandaling ito ng kahinaan kung saan ang mga salita ni Jesus sa Mateo Kabanata 17, talata 2 ay kumikislap ng may kahangahangang kapangyarihan.
Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na katulad ng binhi ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon at ito ay lilipat. Walang magiging imposible para sa inyo. Pansinin kung ano ang sinasabi ni Jesus. Ikinukumpara niya ang mabisang pananampalataya sa binhi ng mustasa, isa sa mga pinakamaliliit na binhi na kilala sa sinaunang mundo. Sa laki lamang ng 1 hanggang 2 milimetro ang diameter. Ano ang kahangahangang larawan? Si Jesus ay hindi humihingi ng isang higanteng, hindi matitinag o perpektong pananampalataya. Ipinakikita niya sa atin na kahit isang maliit na pananampalataya, kapag inilagay sa makapangyarihang Diyos, ay may kapangyarihan na gumalaw ng mga bundok. Maraming tao ang sumuko sa pagsasanay ng kanilang pananampalataya dahil sa palagay nila wala silang sapat. Kung magkaroon ako ng mas maraming pananampalataya, sasagutin ng Diyos ang aking mga dalangin. Ngunit ang aral ni Jesus ay binasag ang ideyang ito. Hindi ang laki ng iyong pananampalataya ang mahalaga, kundi kung sino ang iyong pinaglalagyan ng pananampalataya. Ang munting pananampalataya na nakadirekta sa walang hanggang Diyos ay may walang limitasyong kapangyarihan. Isipin mo ang binhi ng mustasa. Kahit maliit, naglalaman ito sa loob nito ang potensyal na maging isang halaman na maraming beses na mas malaki kaysa sa kanyang orihinal na laki. Gayon din, ang ating pananampalataya, gaano man kababa, ay naglalaman ng potensyal para sa mga kahangahangang transformasyon kapag itinanim sa mainam na lupa. Sa pang-araw-araw na pagsasagawa, ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay kumukuha ng maraming anyo. Ito ay nangangahulugang magsimula ng bawat umaga na may pagkakainyo na ang Diyos ay kontrolado ang lahat ng mga kalagayan, kahit na ang mga balita at mga sitwasyon sa paligid mo ay tila sumasabog ng kabaligtaran. Ito ay ang harapin ang kritikal na pagpupulong sa trabaho na alam na ang iyong pagkakakilanlan ay hindi umaasa sa mga resulta. Ito ay ang tumingin sa isang mahigpit na patalastas ng bangko at pa rin ay makatulog ng mapayapa na nagtitiwala na ang parehong Diyos na nagpapakain sa mga ibon ay mag-aalaga sa iyo. Ang pananampalataya ay lumalabas kapag tayo ay gumawa ng mga desisyon batay sa mga walang hanggang halaga ng kaharian ng Diyos, hindi lamang sa kung ano ang tila pinakamakakatulong sa maikli ang panahon. Ito ay ang pumili ng katapatan kapag ang isang maliit na kasinungalingan ay maaaring gumawa ng mga bagay na mas madali. Ito ay ang magsanay ng pagpapatawad kapag ang sama ng loob ay tila mas makatarungan. Ito ay ang mag-invest ng oras sa panalangin at paglilingkod sa iba kapag sinasabi ng mundo na dapat kang mag-focus lamang sa iyong sariling mga interes. Marahil ang pinakamapanghamon na aspeto ng pananampalataya ay ang pagpipirsigi kapag ang mga sagot ay mabagal dumating. Direkta si Jesus na tumutugon sa isyong ito sa Lucas Kabanata 18, mga talata 1 hanggang 8, sa pamamagitan ng talinhagang tungkol sa mapagpumilit na byuda na hindi sumuko sa paghahanap ng katarungan mula sa isang hindi makatarungang hukom. Si Jesus mismo ay nagpaliwanag ang layunin ng kwentong ito upang ipakita sa kanila na sila ay palaging dapat manalangin at hindi sumuko. Tulad ng mapagpumilit na byuda sa talinhagang ito, ang pananampalataya ay pinapatnubayan tayo na magpatuloy sa pagmamapa sa pinto, sa pagpapatuloy ng paghahanap, sa pagpapatuloy ng panalangin, hindi dahil gusto nating baguhin ang kalooban ng Diyos sa atin, kundi dahil nagtitiwala tayo na Siya ay palaging tumutugon sa perpektong oras at perpektong paraan, kahit iba sa ating inaasahan. At tulad ng ipinaalaala sa atin sa Isaiah, Kabanata 55, mga talata 8 at 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga paraan ay hindi ang aking mga paraan, wika ng Panginoon. Kung paano
Ang mga langit ay mas mataas kaysa sa lupa. Gayon din ang aking mga paraan ay mas mataas kaysa sa inyong mga paraan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Mahalaga itong maunawaan. Ang pananampalataya ay hindi isang panandaliang damdamin o isang positibong emosyon. Ito ay isang makahulugang pagpili na magtiwala sa Diyos sa halip na sumuko sa takot. Ito ay ang desisyon na gawin ang isang hakbang pataas kahit na hindi natin makita ang buong hagdanan, tanging ang susunod na hakbang. Ito ay ang hindi matitinag na pagkakaya nyo na maaaring baguhin ng Diyos ang ating mga pinakamalaking hamon. Ang mga bagay na gumagawa sa atin umiyak sa gabi, sa mga kahanga-hangang pagkakataon para sa paglago at patutuo. Sa mga banal na kasulatan, nakakakita tayo ng mga inspirational na halimbawa ng pananampalataya sa pagkilos. Si Abraham na umalis sa kanyang lupain nang hindi alam kung saan siya pupunta. Si Moises na haharapin ang pinakamakapangyarihang paraon sa mundo na may hawak lamang na tungkod. Si David na haharapin ang isang higante na may hawak lamang na palakol. Si Esther na ipinakakapit ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga tao. Sa bawat kaso, hindi ang kahalagahan ng kanilang pananampalataya ang nagprodukto ng milagro, kundi ang kahalagahan ng Diyos na kanilang tinanggap. Kapag tayo ay tumitingin sa mga problema na tila hindi maaaring tawirin ng mga bundok sa ating buhay, maging ito ay isang malubhang sakit na sinasabing walang lunas ng mga doktor, isang kasal na nakakabit lamang sa isang hibla pagkatapos ng mga taon ng tunggalian, mga pinansyal na kahirapan na tila walang solusyon o isang anak na lubos na lumayo. Sa landas, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas na gawin ang susunod na hakbang at pagkatapos ay ang susunod na alam na tayo ay hindi naglalakad mag-isa. Ang sulat sa mga Hebreo ay nagsasabi sa atin sa Kabanata 11, talata, "Isa na ang iyong pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang pagkakainyo sa mga bagay na hindi nakikita." Ang pananampalataya ay nagpapahintulot sa atin na makakita ng lampas sa mga nakikitang kalagayan at makahipo sa hindi nakikitang mundo kung saan ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Ito ay parang may espiritual na infrared na bisyon. Nakikita natin ang hindi makita ng iba. Bawat araw, tukuyin ang bundok na tila hindi maaaring harapin sa iyong buhay ngayon. At bawat umaga, isipin mo ang iyong sarili na nagsasalita sa bundok na ito at inutusan itong lumipat sa pangalan ni Jesus. Huwag lamang ulitin ang mga salita. Tunay na maniwala kahit na ang iyong pananampalataya ay katulad lamang ng binhi ng mustasa. Isulat sa isang journal ang maliliit na pagbabago na nagsisimulang mapansin mo, hindi lamang sa sitwasyon, kundi sa iyong sariling perspektibo. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay lumalaki at lumalakad sa paggamit. Bawat pagkakataon na pinipili mong magtiwala sa Diyos, sa isang maliit na desisyon, ikaw ay naghahanda para sa mga darating na malaking hamon. At kapag tumingin ka sa likod, makikita mo ang mga bundok na hindi natinag ng iyong sariling lakas, kundi ng kapangyarihan ng Diyos na iyong pinagtiwalaang may iyong munting, ngunit makapangyarihang pananampalataya. Bito, ang pamumuhay ng kaharian ng Diyos dito at ngayon, ilang beses na natin narinig ang mga tao na nagsasabing, kapag bumalik si Jesus, magbabago ang lahat, o sa langit, sa wakas, ay makakaranas tayo ng kaharian ng Diyos. Bagamat ang mga pahayag na ito ay naglalaman ng mga katotohanan, tinutuklap lamang nila ang isang bahagi ng makapangyarihang aral ni Jesus tungkol sa kaharian. Sa isa sa pinaka-revolusyonaryong mga pagpapahayag na kailanman ay ginawa, sinabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 17, talata 21, "Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo.
Sa mga salitang ito, lubos na hinaharap ni Jesus ang relihiyosong pag-asa ng kanyang panahon at ng ating panahon. Hindi siya nagsasalita tungkol sa isang hinaharap o malayo na realidad, kundi tungkol sa isang buhay at aktibong banal na presente, dito at ngayon na gumagana sa loob ng mga tao. Ang paghahayag na ito ay nagbabago ng lahat. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pangunahin isang geographical na lugar o isang hinaharap na panahon. Ito ay ang espera kung saan ang Diyos ay naghahari na nagsisimula sa ating mga puso. Ito ay isang spiritual na domain na pumasok sa material na mundo sa pamamagitan ng mga taong nagpapahintulot sa mga kalangitan na mga halaga, pag-ibig, katarungan, kapayapaan, awa, katotohanan na pamunuan sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay. Si Jesus ay nag-elabor ng detalyado kung ano ang kaharian na ito sa iba't ibang mga talinhagang. Ikinumpara niya ito sa isang kayamanan na nakatagong sa isang bukid na napakahalagang magbenta ng lahat upang makuha ito sa Mateo Kabanata 13, talata 4. Ikinumpara rin niya ito sa lebadura na kahit paghalong sa malaking dami ng masa, tahimik na binabago ang lahat nito, tulad ng ipinapakita sa Mateo Kabanata 13, talata 33. Isa pang makapangyarihang larawan ay ng isang lambat na kumukuha ng mga isda ng bawat uri, tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 13, talata 47 na nagpapakita ng pagsali ng kaharian. Ang mga metapora na ito ay nagpapakita sa atin na ang kaharian ay madalas na nagsisimula ng hindi mapansin, kumakalat ng unti-unti at lubos na binabago ang kapaligiran kung saan ito gumagana. Ngunit ano ang ibig sabihin sa praktika na mamuhay bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos? Sa kasalukuyang mundo, sa lugar ng trabaho, ito ay nangangahulugang gumawa ng mga etikal na desisyon kahit na ito ay magkakahalaga ng mga promosyon o kita. Ito ay ang pagtatrabaho ng may kahusayan, hindi upang maimpluwensyahan ang mga boss, kundi bilang isang gawa ng pagsamba. Ito ay ang pagtrato sa mga kasamahan at mga subordinado ng may parehong paggalang at dignidad, anuman ang kanilang lipunan na katayuan. Ito ay ang pagtanggi na makisangkot sa mga usapan na nagpapababa sa ibang tao. Ito ay ang pagkakaroon ng mga ahente ng kapayapaan sa mga kompetitibo at mapanghirap na mga kapaligiran. Sa ating mga relasyon sa mga tinatangging ng lipunan, ang pamumuhay ng kaharian ay nangangahulugang makita ang likas na halaga ng bawat tao bilang tagataglay ng larawan ng Diyos. Ito ay ang paglapit sa mga taong iniiwasan ng lipunan, mga taong nakakaranas ng walang tahanan, mga dating bilanggo, mga gumagamit ng droga, mga imigrante, at pagpapalawig ng parehong dignidad na ibinigay ni Jesus sa mga tinatanggal sa kanyang panahon. Ito ay ang pagtatanong hindi lamang ano ang maaari kong gawin para sa kanila, kundi din ano ang maaari kong matutuhan mula sa kanila. Sa paggamit ng ating mga mapagkukunan, ang pagpapakita ng kaharian ay ang pagkilala na wala sa mga ating hawak ay tunay na amin. Tayo ay mga tagapagtaguyod lamang ng mga pagpapala ng Diyos. Ito ay ang pagpapatupad ng isang paraan ng pamumuhay na nagpapahintulot ng patuloy na pagbibigay sa halip na pagpupunong yaman. Ito ay ang paggawa ng pamilyang budget na reflektado ang mga walang hanggang halaga, hindi lamang pansamantalang mga ninanais. Ito ay ang paggamit ng ating oras, mga talento, at mga pinansyal na mapagkukunan upang itaguyod ang katarungan at alisin ang pagdurusa ng mga nangangailangan. Sa pang-araw-araw na komunikasyon, ang kaharian ay lumalabas kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig,
ng walang manipulasyon o pagpapalaki. Kapag tayo ay tumanggi na makisangkot sa kultura ng peking balita at maling impormasyon, kapag ang ating mga salita ay nagtatayo sa halip na gumiba, kapag tayo ay nagbibigay ng pagpapala sa halip na sumpa, kapag tayo ay pumipili ng matalinong pagtigil sa halip na ng mga impulsibong salita, sa pagmamadali ng modernong buhay, sa isang materialistikong mundo, ang pamumuhay ng kaharian ay ang pagbibigay prioridad sa mga relasyon sa mga pagmamay-ari. Ito ay ang pagpapahalaga sa mga ibinabahaging karanasan higit pa sa katayuan. Ito ay ang pagdiriwang ng kakulangan at kasiyahan sa halip ng hindi mapagbiyayang paghahanap ng higit pa. Ito ay ang patuloy na pagtatanong. Ang pagbilibang ito ay nagdadala sa akin ng mas malapit o mas malayo sa puso ng Diyos? Sa pagmamadali ng modernong buhay, ang kaharian ay lumalabas kapag tayo ay may nakalaan na oras para sa katahimikan, pagninilay at espiritual na pagbabago. Ito sa banal na espasyo kung saan tayo nakaririnig ng malambot na tinig ng Diyos at muling itinatama ang ating panloob na kompas. Tulad ng madalas na umurong si Jesus sa mga magaang na lugar upang manalangin, tayo rin ay nangangailangan ng mga sandaling ito upang muling kumonekta sa pinagmumulan ng kaharian. Isa sa mga pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng kaharian ay ang pasasalamat bilang kabaliktaran ng reklamo. Sa isang kulturang nagbibigay diin sa pagiging biktima at patuloy na pagbatikos, ang pusong mapagpasalamat ay tunay na kontrakultural. Ang pasasalamat ay hindi tinatangging tunay na mga problema, ngunit inilagay ang mga ito sa perspektibo sa liwanag ng kabutihan ng Diyos na kumikilos sa lahat ng pagkakaroon. Itinuro ni Jesus sa atin na manalangin. Dumating nawa ang inyong kaharian. Mangyari nawa ang inyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Mateo Kabanata 6, talata 10. Ito ay hindi isang pasibong panalangin, kundi isang aktibong commitment na ipinapakita ang mga kalangitan na mga halaga sa ating makamundong realidad. Bawat pagkakataon na tayo ay kumilos ng may awa, bawat gawa ng pagpapatawad, bawat desisyon na batay sa pag-ibig sa halip na takot, tayo ay tumutugon sa panalangin ito. Kapag tayo ay namumuhay ng ganito, isang kahangahangang bagay ang nangyayari. Tayo ay nagiging mga buhay na mga sulat, tulad ng sinabi ni Pablo, mga bukas na sulat na maaaring basahin ng kahit sino, mga hayag na tanda ng hindi nakikitang presente ng Diyos sa mundo. Ang ating mga buhay ay nagsasalaysay ng ibang kwento sa gitna ng mga predominant na naratibo ng takot, pagkakahati at pagkakawalang pag-asa, isang kwento ng pag-asa, layunin at walang hanggang kahulugan. Ang paraan ng pamumuhay na ito ay hindi maiiwasang magpahumaling. Ang mga tao ay nag-iisip, bakit siya kumikilos ng iba kaysa sa karamihan? Bakit siya nakapanatili ng kapayapaan sa mga sitwasyon na maaaring magpadalamhati sa kahit sino? Saan nanggaling ang kagalakan na ito na tila hindi matitinag kahit sa mga kahirapan? Ang mga tanong na ito ay nagbubukas ng mga pinto para sa atin upang magbahagi tungkol sa hari na nagbago sa atin mula sa loob. Ang hamon na iniwan ni Jesus ay malinaw. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Mateo Kabanata 6, talata 33. Sa bawat desisyon, malalaki man o maliliit. Ito ay ang pagtingin sa bawat sitwasyon at pagtatanong, ano ang hitsura ng pag-ibig, katarungan at awa ng Diyos sa kontekstong ito? At pagkatapos, sa tulong ng banal na Espiritu, gawing realidad ang nasabing paningin. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo ngayon, naghihintay na lumitaw sa pamamagitan ng iyong pang-araw-araw na mga desisyon.
Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng isang partikular na bahagi ng iyong buhay, trabaho, mga pinansyal, isang relasyon at magtanong, paano ko maaaring ipamalas ang mga halaga ng kaharian dito? Pagkatapos ay gawin ang isang konkretong hakbang sa direksyong iyon, kahit gaano man kababa. Ito ang paraan kung paano ang hindi nakikitang kaharian ay nagiging nakikita, isang binagong buhay sa isang pagkakataon. 8. Ang pag-ibig na nagsakripisyo. Ang Biblia ay naghahatid sa atin ng isang umaantig na kwento ng sakripisyal na pag-ibig sa 2 Samuel Kabanata 23, kung saan si David, pagod sa gitna ng isang labanan laban sa mga Filisteo, ay nagpahayag ng kanyang naisin, "O sana ay may makakuha sa akin ng isang inumin mula sa balon malapit sa pintuan ng Bethlehem." Pagkarinig nito, ang 3 sa kanyang mababakas na mandirigma ay sumagupa sa mga linya ng kaaway. Ipinakakapit ang kanilang mga buhay upang makalusot sa kampo ng mga Filisteo. Humugot ng tubig mula sa balon ng Bethlehem at dinala kay David. Gayunpaman, nang matanggap niya ang tubig na iyon, si David na nauunawaan ang halaga ng sakripisyo na ginawa dahil sa pag-ibig sa kanya ay tumanggi na inumin ito. Sa halip, siya ay nagbuhos nito bilang isang handog sa Panginoon na sinasabing, "Malayo sa akin, Panginoon, na gawin ng ganitong bagay. Hindi ba ito ang dugo ng mga taong nagpunta sa panganib ng kanilang mga buhay?" Ang kahangahangang episodyo na ito ay nagbibigay ilustrasyon hindi lamang sa sakripisyal na pag-ibig ng matatapang para sa kanilang hari, kundi pati na rin sa malalim na paggalang ni David sa halaga ng sakripisyo na ginawa dahil sa pag-ibig. Ito ay isang makapangyarihang pagpapaunang tanda ng pinakamalalim na aral ni Jesus tungkol sa pag-ibig na handang ipakakapit ang lahat para sa iba. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo kung saan gusto ng lahat na tumanggap, ngunit iilan lamang ang handang magbigay. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa kung ano ang nakukuha natin, kundi sa kung ano ang handang isakripisyo natin. Ang aral na ito ay maaaring ganap na magbago sa iyong paraan ng pagmamahal. Sa Juan Kabanata 15, talata 13, ipinapahayag ni Jesus ang isang walang hanggang katotohanan na kumikitid sa mga siglo. Walang mas malaking pag-ibig kaysa dito, ang magbigay ng sariling buhay para sa mga kaibigan. Ang mga salitang ito ay kumukuha ng kahangahangang dimensyon kapag alala natin na hindi lamang ito isang magandang aral, kundi isang propesiya ng kung ano ang kanyang mismo gagawin ilang araw pa ang maaari sa krus ng Kalbaryo. Ang sakripisyo ay ang pinakamahusay na pagpapahayag, ang tuktok, ang itaas ng pag-ibig. Ito ay relatibong madali ang magmahal kapag walang kapalit. Ito ay simple ang magsalita ng mabubuting salita kapag tayo ay nasa magandang mood. Hindi mahirap maging mapagbigay kapag mayroon tayong kasaganaan. Ngunit ang pag-ibig na itinuro ni Jesus ay lumalampas ng malayo. Ito ay isang pag-ibig na nananatili kahit na ito ay masakit, kahit na ito ay may kapalit, kahit na nangangailangan ito sa atin na ibaba ang ating sariling mga pangangailangan at mga ninanais para sa iba. Sa isang kulturang obsesado sa sariling pagsasakatuparan at sariling pagpapaniig, kung saan ang mga parirala tulad ng prioridad sa iyong sarili at ikaw ay karapat-dapat ay namamayani sa diskurso, ang tawag sa sakripisyo ay hindi lamang kontra-intuitibo kundi halos mapanirang puri. Gayunpaman, ibinubunyag ni Jesus ang isang banal na paradoks. Ang landas tungo sa kabuuan ay hindi sa pagpupunong yaman para sa sarili, kundi sa mapagbigay na pagbibigay. Ang revolusyonaryong alituntunin na ito ay lumalabas sa buong paglikha. Ang binhi ay kailangang mamatay para sa halaman upang ipanganak.
Ang ina ay dumaan sa sakit ng pagsilang upang magbuo ng bagong buhay. Kahit sa kalikasan, nakikita natin na ang sakripisyo ay madalas na nauna sa pagpapaunlad at bagong buhay. Sa pang-araw-araw na buhay, ang sakripisyal na pag-ibig ay maaaring kumuha ng walang bilang na mga anyo. Maaari itong mga hulugang magbigay ng inaakalang gabi ng pahinga upang tulungan ang isang kaibigan na haharap sa krisis. Maaari itong maging paglaang ng isang oras upang makinig ng may buong pansin sa isang matatanda na kaanak na nagsasabi ng parehong mga kwento sa ikasampung pagkakataon dahil ito ay napakahalagang bagay sa kanila. Maaring ito ay tumanggi sa isang promosyon na mangailangan ng maraming biyahe na nagbibigay prioridad sa pagiging nasa tabi ng mga anak sa panahon ng kanilang formatibong mga taon. Para sa mga magulang, ang pag-ibig na ito ay lumalabas sa walang bilang na mga gabi ng pagtulog na naantala, sa mga bakasyon na ipinaghihintay para bayaran ang edukasyon ng mga anak, sa mga personal na pangarap na muling itinatama upang maabot ang mga pangangailangan ng pamilya. Para sa mga asawa, ito ay lumalabas sa pang-araw-araw na desisyon na maglingkod sa isa't isa kahit na hindi ramdamang gusto, sa pagiging handang makinig muna at magsalita pagkatapos, sa lakas ng loob na maging makahulugan kapag mas madali ang pagtatayo ng mga pader. Sa propesyonal na kapaligiran, ang sakripisyal na pag-ibig ay nagpapakita ng sarili kapag tayo ay nagtatanggol sa isang kasamahan na hindi patas na pinuna, kahit na ipakakapit ang sariling reputasyon, kapag tayo ay nagbabahagi ng kredito para sa isang matagumpay na proyekto kahit na tayo ang gumawa ng karamihan ng trabaho. Kapag tayo ay nagdedikasyon ng oras upang maging mentor ng isang mas bata sa kanilang propesyonal na karera, kahit na alam na isang araw ang taong ito ay maaring maging kalaban sa mga pagkakataon. Itinuro ni Jesus sa atin na ang sakripisyo ay hindi kailangang maging dramatikal o makabuluhang maging makabuluhan sa mga mata ng Diyos. Ang maliliit na pang-araw-araw na mga gawa ng pagkakaila sa sarili, tulad ng pagbigay ng pinakakomportabling upuan, paglilingkod sa sarili sa huling pagkakataon sa isang pagkain, pagkinig sa halip na magsalita, pagpili ng mapagpasensya na salita, sa halip ng mapagbanta na tugon ay ang mga tiglang nagtayo ng isang Kristong katulad na katangian. Sa buong mga banal na kasulatan, nakikita natin itong alituntunin na paulit-ulit na ipinamalas. Si Abraham ay handang isakripisyo ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. Si Jose ay ibinigay ang karapatan sa paghihiganti upang iligtas ang kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya bilang alipin. Si Ruth ay iniwan ng kanyang lupang sinilangan upang alagaan ang kanyang matanda ng biyenan. Si Stephen ay nanalangin para sa mga nagbato sa kanya habang ibinibigay ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya. At si Pablo ay inilalarawan ang kanyang sarili bilang nagbubuhos bilang isang handog ng inumin, lubos na ginugol ang kanyang sarili para sa kabutihan ng iba. Mahalaga itong linawin. Hindi tawag ni Jesus tayo sa hindi malusog na codependent na mga relasyon o sa pagpayag sa pang-aabuso. Ang sakripisyal na pag-ibig ay isang libreng pagpili, hindi isang pagpilit. Si Jesus mismo ay nagtatag ng malusog na mga hangganan, umurong kapag kinakailangan upang magpahinga at nagsalita ng katotohanan kahit na ito ay nagdulot ng hindi komportable. Ang sakripisyong kanyang itinuro ay malusog, sinasadya at nagpapalakas para sa kapwa ang nagbibigay at tumatanggap. Ang uri ng pag-ibig na ito ay may mapagbagong kapangyarihan na walang iba pang puwersa sa mundo ang taglay. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng tunay na sakripisyal na gawa ng pag-ibig, may nangyayaring isang malalim, ang mga pusong matigas ay lumambot,
ang mga depensa ay bumaba at ang siklo ng pagkamakasarili ay naputol. Tulad ng itinuro ni Jesus sa Lucas Kabanata 9, talata 23, ang sinumang gustong maging aking disipulo ay kailangang magkaila sa kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang tawag na ito upang mamatay. Sa igo ay, sa paradoksikong paraan, ang kapanganakan ng tunay na buhay. Ang pinakakahangahangang aspeto ng aral na ito ay ang paradox na ibinunyag ni Jesus. Ito nga sa pagsuko na matatagpuan natin ang kabuuan. Kapag tayo ay umibig sa ating mga karapatan, mga gusto at komportable para sa kabutihan ng iba, natuklasan natin ang isang kagalakan at kasiyahan na lumampas sa alinmang pansamantalang kasiyahan na maaaring ialay ng pagkamakasarili. Tulad ng sinabi ni Jesus mismo sa Mateo Kabanata 16, talata 25, sapagkat ang sino mang gustong iligtas ang kanyang buhay ay mawawala, ngunit ang sino mang mawala ang kanyang buhay para sa akin ay matatagpuan. Si Jesus hindi lamang nagturo tungkol sa sakripisyal na pag-ibig, siya ay nagpakita nito sa supremo na gawa ng pagsuko. Sa mga salita ng Apostol Pablo sa Roma Kabanata 5, talata 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig para sa atin sa ganito. Habang tayo pa rin ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito ang sentral na punto ng Kristiyanong pananampalataya, hindi lamang isang mabuting tao na namatay para sa kanyang mga kaibigan, kundi ang Diyos na naging tao na nagbigay ng kanyang buhay para sa mga taong pa rin kanyang mga kaaway. Habang tayo ay nagninilay sa krus, naunawaan natin na tayo ay hindi tinawag sa isang landas na hindi muna naglakad ang Panginoon. At habang tayo ay nanonood sa pagkabuhay na muli, natuklasan natin na ang sakripisyo, gaano man ito masakit, ay hindi kailanman ang huling salita sa kasaysayan ng Diyos. Pagkatapos ng pagsuko ay dumarating ang kaluwalhatian. Pagkatapos ng krus ay dumarating ang korona. Pagkatapos ng kamatayan ay dumarating ang sagana na buhay. Ngayon, maaari kang magsimulang magsanay sa pag-ibig na ito. Tukuyin ang isang mahalagang relasyon sa iyong buhay at magtanong, paano ko maaaring mahalin ang taong ito ng sakripisyal ngayon? Maaaring ito ay ang pagbibigay ng oras na itinago mo para sa iyong sarili. Maaaring ito ay isang mahirap na pag-uusap na iyong ipinaghihintay. Maaaring ito ay isang gawa ng paglilingkod na walang sinumang mapapansin. Ang laki ng gawa ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay na ito ay nagpapakita kahit na malutong ng kahangahangang pag-ibig na ipinakita ni Kristo para sa atin. Ang mga aral ni Jesus ay hindi lamang mga teorya, kundi mga landas tungo sa sagana na buhay, kahit sa gitna ng mga kahirapan. Kapag sinasagawa natin ang mga aralin na ito araw-araw, hindi lamang tayo lumalago sa Diyos, kundi tayo rin ay nagiging mga refleksyon ng kanyang liwanag sa isang mundo na lubos na nangangailangan ng pag-asa. Alalahanin na ang pagsasagawa ng mga aral na ito ay isang unti-unting proseso. Huwag mabagabag sa mga pagkakamali. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago. Tulad ng itinuro ni Jesus sa atin, ang mahalaga ay ang magkaroon ng puso na handang matuto at magbago. Ang malaking tanong na nananatili ay, handa ka bang mamuhay ng mga radikal na aral na ito? Handa ka bang makaranas ng transformasyon na maaari nitong dalhin? Magsimula ngayon sa maliliit na hakbang at magbantay sa kahangahangang kapangyarihan ng mga alituntuning ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung ang video na ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-like at ibahagi sa isang taong kailangan marinig ang mensaheng ito. Nawa ang kapayapaan ni Jesus na lumampas sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa iyong puso at isipan ngayon at palagi.